Kaya ang daming English. 5 minutes na lang. Simon Manero, ang timing green na po tayo. Naingi na sa siya. Okay. Patay na. Isa na naman. Kita paabot na ng bag. May batayan. Ano yung batayan? Na lahat na rin nakibarbaran. So, meron akong ilang quotes na nakopya. Ang ilang quotes na nakopya ko, Feast of the Trumpets. Okay, no? All the mysteries are revealed to the bride by the messenger of the Laodicean age. So, ito yung term. All mysteries are revealed to the bride by the messenger of the Laodicean age. Sagot. Ngayon, sagot. Gusto ko sagutin. Kasi, paano niyo papaliwanag yan? Ngayon, makipaliwanag lang. So, ano yung alam nila yung natot nila? Like yung natot nila, yung detalye yung paliwanag. Susubo mo na lang. Paliwanag ko ito, hindi ako against niya sa puti. Pero, kailan ba kaaral tayo? Paano sumagot? Di ba meron din tayong turo ni Barbanam maging Berean? May nakahanda yung infallibility niyo, winalang niya ba? O nasa bahay o kinakain ibis. Ganito, ibihansa niyo sa sarili niyo sa quotes na iniipon ko sa infallibility. 1, 2, 3 yan, ha? Yung mga quotes na yan, tinuturo ni Barbanam ang proper attitude, no? Yun ang nirelate. Yan ang gusto ko ipakita sa inyo. Paano narinig ang mysteries? Meron muna 7 seal na mystery. Yung 7 seal na mystery, kasama sa kaakibat niya ng seal of the Holy Ghost, kakaikibat niya ng Berean repentance. At pag yan ang natanggap mo, katulad ng magnanakaw sa cross, yan ang natanggap mo. Then all mysteries are revealed. Paano mo mysteries revealed? Alam mo ba? Hindi mo alam. Lahat agad. Pero marireveal. Marireveal sa'yo dahil you have the Spirit. Ang Berean. Oo nga. Kung may quote ka dyan, di makakatulong. Page 128, Feast of the Trumpets. Wala silang ganyan eh. Pero babagay yan. At ito, Oo, meron na ako sa... buti nilagay ko yung mga warning dito. Pwede mo space. So, ito. Ano pong word? Keyword? Yan o. Dapat yung word ko, tinay mo na eh. Bride with the Search mo lang yan. Asan na yung sasabi ko? Yung seal of the Holy Ghost, yan ang 7 seal, at revealing the mysteries of God. Pag hindi mo lang kung natin sa master key yan. Kasi pag wala ka ng spirit na yan, spoon feeding labas mo. At yung spoon feeding labas mo, pwede hindi mo lang ang bunga. Bakit? Ang nakuha mo yung mga specific doctrines. Whether tama o mali, hindi mo nakuha yung spirit ng pagkagalayan sa propeta. Hindi mo nakuha yung heart. Ang nakuha mo lang yung mga specific doctrines. So, malalim to. Oh, tama. All these things are revealed to the bride by the messenger. How was it revealed? Dahil ba lepra or lepras movement? dito pa, wen. Meron tayong ebidensya. May magkakaibang paliwanag. Meron tayong ebidensya. Tapos gagawa ka na human philosophy. Huling sinabi. Tapos meron tayong ebidensya na hindi lahat ng bagay may pinaksa niya. For iba nasa Bible. Pero hindi niya pinaksa. Hindi mo na pwede paksa. Yan yung process kanina eh. Kung meron ka pang unaw na wala sa kanya. Salubat sa kanya. Berean na. Kailangan. Sabihin, wala lang pagkakaroon makalapit. Of course, kung time na yan, bilang meron, kailangan i-take note ko. Paano may re-reconcile ito? Maraming quote yan, ha? Kung yung gawang quote. Why am I against organized religion? The last angel. Ang keyword na last angel. Ito lang copy yung buong quote. Natay mo. Why ano? Last angel. Last angel? Page 218. Why I am against. Last angel? Last angel. Dalawang word lang. Ano yan? Mark of the... Why I am against organized religion. Why I'm organized? Last angel, walang S.
Why? At saka maglagay ka ng quotation marks para hindi siya yung Angel lang dito, walang S. magkadikit lang. Oh. Why angel organize? Tapos ilang hits yan. Doon ka sa why I am against organized religion 1962. Ayan na. Yan na, why again? Yan na. Kaya mo yan. Notice this is the angel of, remember last angel, it's the angel of church, is the Laodicean messenger, is the last, because the very next chapter is 19, it's the coming bride. This is in the scripture, last angel. Okay, may emphasize ko sa last angel. Wala nang ibang angel. Si Brother Barnum na yun. Hanap tayo ka. What a time we're living. This great mystery of God being finished. Ito, hanapin mo. Uniting time and assignment. This, What a time we're living. What a time we're living. What a time we're living. Yung we're living, kaya mong lagyan ng apostrophe. Sige, check mo kung may hit yan. Okay mo. Wala. Lagay mo ng apostrophe doon sa where. We are yan eh. Yung pagtas ng E, apostrophe, R-E, living. Close quotation. Okay. well, Reject this message, reject these promises. anong book? Uniting time and sign. Wala eh. World falling apart to. What a time we're living. This great mystery of God being finished, bringing in the Godhead. This, Yung Godhead, syempre, si Kristo yung Diyos na naging baby. So, yun, emphasize. Tapos, paano mo i-explain itong keyword? Tandaan niyo, kumuha kayo ng keyword doon sa quotes. Yung keyword na ginagamit para sabihin, lahat ng reveal na rin, lahat ng revelation. This great mystery being finished. Finished na yung great mystery. Kapupusan natin namin paksa. Pero ito yung tanong, how do you explain tapos na yung great mystery? Sagot, hindi yun sa mga detalye yung paliwanag. Ang tapos na yung great mystery, yung pagkabulag natin sa scripture. I'll give you example. Bulag ba tayo sa scripture pag nagbabasa tayo ng scripture? Paano yung nabuksan? Dahil naintindihan mo lahat agad? Hindi. Kailangan muna yung spirit ng pagkabulag matanggal. Yung spirit ng pagka-Nicolaita, spirit ng pagka-lukwar matanggal. Pag natanggal yung veil, then darating yung mga revelation unti-unti. Not necessarily galing lahat na paliwanag niya. Pero yung message niya, may detalye man yan, may kasabay na master key spirit yan na kung saan tatanggalin yung veil na hindi mo maunawa. Ito ay spirit world ha. Ito ay 7 seal ha. Hindi ito letra for letra. Ito ay 7 thunders kung saan magkakaroon kayo ng private communication sa Diyos na hindi necessarily nasa paliwanag niya na word for word. Kung hindi, magkakaroon ka ng direct revelation na tatanggapin mo na sa Diyos dahil natanggal yung veil. At yung mga messages niya, whether eksakto o hindi, yun ang nakakatanggal ng messages kasi you need humility para makakuha sa messages. So, iba na, tinatamad mong saliksi. So, doon pa lang sa pagkinig mo sa message, yung pag-abante mo doon sa Malaki 4, 5, 6, na tama, yan ang makakalift ng veil. Pag-lift ng veil, then, Diyos na, parang pinakilala si Isaac sa'yo. Then, yung union ni Isaac at ni Rebecca, hindi na kasama si Eliezer doon, na kasipin pa si Eliezer doon. Hindi, si Eliezer nagdala lang. Pag nadala, konektado ka kay Kristo. Yan ang hindi nakuha eh. Next. Disbursement yung sabi dun sa rapture, no, it's lamp trimming time. The shout brings the people together. Yan yung una niya yung tinukod kanina na Bring people to... yung lamp trimming time, sabi niya, ang mensahe ng propeta ay para tapyasin natin yung mga natulog sa denomination. So, ang tumapyas lang daw, Vice Virgin. sabihin ng tatapyasin. Foolish, hindi yata niya kalaki para tumapyas. Trust lang yata ng tapyas. So, ibig sabihin, parang gusto niya emphasize kasi hindi ko pwede ko ito rin.
nandyan na. Kung inayos na yan, ano pang ayos gagawin mo? Punta na sa ibang ko. Ito yung nakakatawa sa akin. Yung angel standing in the sun. Pakihanap, pakikita. Gusto ko makakita sa inyo to. Angel. Ito yung pinakamatindi. The angel standing in the sun. Kaya, ito, quote pala ni Barbara. I was standing under the sun. I was standing. Huwag mo na lagyan ng quotation marks. I was standing under the sun. Under the sun. Buksan niyo yung Bible niyo. Revelation 19. Di ba sa Revelation 19? Buksan niyo. Gusto ko i-compare sa inyo ito ha. Pero dito may tanong ako sa'yo. Narinig mo na ba sa level 2? Narinig mo na ba sa level 2 na yung nasa Revelation 19 na angel si Barbara? Yung, narinig mo na yan? Ay, sa lumang Revelation pala yung napulot niya. Hindi ito pang level 3, pang level 2 pa pala. So narinig mo na dati na si Barbara yung nasa Revelation 19, angel standing in the sun. Alam mo, marami yung curious yan eh. Ilura ni John. Iba pa hindi, Revelation 22 yun. Yung angel standing in the sun, Armageddon yun. So hindi pa narinig yan. Hindi level 7, original level 7. Buksan niyo yung Bible niyo. I was standing under the sun. Wala. Ang message niya ay under 5th seal. Ay, sa listen ko. Blasphemous name. Blasphemous name ang pamagat ng ano? Under the sun. Sige, under the sun. Close quotation. Close quotation. Sige. Wala. Wala, ayaw. Hindi, tagalin mo yung quotation marks. Tapos, hanapin mo yung baka I was standing in the sun. Sige. Ano ba? Ganito. Blasphemous name. Angel standing in the sun yata. Blasphemous name. Pakita yung blasphemous name. Blasphemous name. Kaya marunong ako na ako ng search under blasphemous. I was standing in the sun. Siguro hindi ng word ni Barbara. I was standing in the sun. I was standing in the sun. I was Sa baba. in the sun. Okay. Ay, isa na yan. Ayun. Ay, ito to. Pakinggan nyo ha. Si Barbara nagpapatotoo. Nung panahon, I was the happiest person ever since I was standing in the sun. I was preaching the gospel to a large mass of congregation. Okay. Buksan nyo naman ang Revelation 19. In-apply niya ito kay Barbara. Paano? Dahil sinabi ni Barbara, I was standing in the sun. Tapos buksan niyo Revelation 19, verse 17. Pakibasa. Ito, kaya ko sinasabi sa inyo, para magtanong din kayo sa level. Meron kayo natin, kung siya na may una, tanongin nyo rin siya, makapag-sharing. Nipita ko rin siya rito. 1917. Kaya nga, maganda marinig nyo to, no? Dalawang sinabi niya na hindi ko malimot tinutan eh. Yung angel na nagsabi ko, sukatin mo yung templo, si Barbara. Ang sukat niya yan, church angels, bukin nyo, tanda nyo. Tapos yung ito, standing in the sun. Alam mo, tinignan ko talaga sa Bible. Gusto ko makuha ang context. And I saw an angel standing in the sun, and he cried in a loud voice, saying, to all the fowls that fly in the wings of heaven, come and gather yourselves together to the supper of the great God. Gusto ko matanong yan eh. Paano naging si Brother Brandon yan? Paasin na yung fowls. Sa kanya pinakain. Ano yung mga Kristiyano, yung mga eagles? Tapos ano pakain word? Eh, yung context ko niya, yung mga patay sa gera eh. Magedon. Paano yung mga patay sa gera? Yan ang word. So, maganda magtanong kayo, no? Ito parang objective report ko. Kasi kung ako kukunin yung opinion ko, pwede na ako yung opinion niya eh. Yung mga umatay doon, magtanong kayo, mag-check kayo, okay? Maaaring wala sagot ko iba, magtanong kayo direct kay Berger. Okay. Ito pangalawa, yung templo. Ay, pinakita ko na sa inyo yung context. Maganda magtanong kayo. Alam niyo yung Revelation 11 man, di ba? Ang quote naman dito, anointed ones at the end time. Kaso di ko na-copy yung and tombs men. Then, under the altar, there is the souls of just men.
Meron siyang court na may pagsusukat. Pero ganito, ikukwento ko na yung paliwanag niya sa Bible. Verse 1, Revelation 11:1. Si Reverend Hanggaw ng ganito. Maganda tayo. Revelation 11:1. Okay na. The angel stood and said, Rise and measure the temple of God. Ay, teka, may contradiction na nakita agad ha. Kung ang sinasabihan ni Reverend, yung bride, si John daw yung bride, nasukatin yung church. Yung sukat sa church, yung church ages. Yung sukat sa church, yung buhok mo, mahaba o mahigit. Tapos meron pa siya ibang sinabi. Yung Jerusalem niya. So, yun, i-report ko na sa inyo yung paliwanag. Magtanong na lang kayo, ito na po yung number. Pero, subukan niyo po din yung sagot niya yung paliwanag sa kayo. Okay, pero ito, madaling paliwanag to kasi, alam mo kung time and shadow, okay lang. Church ages, yung bride, sukatin yung age, sukatin yung buhok, sa kapahaba yung buhok, sa kapalda. May pa siyang ibang sinabi. Palda tsaka Souls buhok. under the altar. Ilang souls under the altar, ilang libo. Yun ang measurement na binanggit niya. Yun tayo mga pagsusubat. Yan ang application niya sa verse. So curious na ako kung nawala tayong literal na merong temple sa Jerusalem. Parang ano lang. Pero papunta level 4, talagang wala na. Traitorous na. Sa level 4 talaga pwede. Pero yung level 3, alam ko meron tayong temple. Dito kailangan 1 meter yung buhok. Dominant. Dominant. Kailangan 1 meter yung buhok. Tsaka yung palda.